Kinabukasan, umaga pa lang noon, ay ipinatawag na ni Reyna Isabel ang tatlong matatapat niyang alagad na sina Amara, Alayza at Amor. Mga anak, aalis ako dahil meron lang akong mahalagang aasikasuhin. Minsan talaga, mahirap umasa sa mga tauhan dahil kadalasan ay pumapalpak. Kaya this time, ako na mismo ang kikilos. Kung hindi bukas, ay sa makalawa ako babalik. Kayo na muna ang bahala rito. Ipagpatuloy niyo ang paghahanap kay Maris at doon sa makapangyarihang tao na namataan natin. Pero huwag kayong basta susugod kapag namataan niyo uli iyon. Gamitin niyo muna ang mga natitira nating tauhang aswang rito. At kapag hindi kinaya, ay pasundan niyo lang. At magtutulong-tulong tayo sa paggapi noon pagkabalik ko. Masusunod po, Inang Reyna. Sagot pa ng tatlo sabay yuko. Muli nang pumasok si Isabel sa kanyang silid, saka gumawa ng portal patungo sa bayan. Pero hindi lang basta kung saan sa bayan, kundi sa mismong loob ng compound nila Magnus. Nagtungo siya roon para dukutin si Althea. Pagkarating ni Isabel sa loob mismo ng compound ng mansyon nila Magnus, ay gumamit siya ng tagabulag para walang makakakita sa kanya. Inakala niyang walang nagbabantay sa asawa ni Magnus na si Althea, pero nagulat siya noong lumabas iyon ng terrace. Bilisan niyo hinihintay na nila tayo roon. Wika ni Althea. Agad namang lumabas ng pintuan sina Alona, Nena at batang si Lino na kapatid ni Efraim. Heto na po, Ate Althea. Kinuha pa kasi namin ang mga regalo na ipinabalot mo para kay Lingling. Sagot ni Alona. Ang araw na iyon ay ang araw ng kapanganakan ni Lingling na asawa ni Pandoy. Kaya mayroong kaunting salo-salo. Isasabay na rin ang baby shower. Kaya karamihan ng inihandang regalo ay para na sa paparating na baby ni Lingling at Pandoy. Naroon na rin si Mang Ambo sa baba, nakasakay sa jeep at hinihintay ang mga kasama. Noong makababa sina Althea ay dumating na rin sina Mang Rudy at Aling Maming. Nagsisakay na sila sa jeep at tumulak na papunta sa hasyenda, doon sa bahay nila Pandoy. Kaya naman, yamot na pumasok si Isabel sa ginawa niyang portal, patungo naman sa isang gusali na sikretong hideout ng kanilang grupo. Sige, enjoy niyo ang araw na ito dahil babalik ako at isasagawa ang mga balak ko. Wika ni Isabel bago iyon tuluyang pumasok sa portal. Sa bahagi naman ng lunarka, noong makaalis si Isabel, ay agad nagsikilos ang tatlong dalagang babaylan na sina Amara, Alayza at Amor. Iyon na ang pagkakataon nila para hanapin si Maris at ang taong makapangyarihan para hulihin at iharap na kay Isabel. Ano sis, ready na kayo? Tanong ni Amara. Oo, Amara. Okay, sige, magsiupo na tayo rito at simulan na natin ang ritual ng paghahanap para kay Maris at sa makapangyarihang nilalang na iyon. Nagsiupo na nga sila sa lapag ng nakapaikot at sinimulan ang ritual. Makalipas ang kalahating oras ng chanting, ay sabay-sabay silang nagmulat ng mata. Hindi ko maramdaman ang taong may malakas na enerhiya na hinahanap natin, pero alam ko na ngayon ang lokasyon ni Maris. Wika ni Amara. Di sige, tara na. Dalhin na natin lahat ng tauhan nating narito para masigurong hindi na siya makakawala pa sa atin at walang magiging bulilyaso sa lakad natin. Pagsang-ayon naman ni Alayza. Agad na silang nagsitayo at ipinatawag lahat ng mga tauhang aswang na naroon sa kampo nila sa bundok ng lunarka. Humarap ang humigit kumulang sa 50 mga aswang na nagmula sa iba't ibang lahi. Babay lang, Amara. Sigurado kayo ngayon na tayo sasalakay? Umaga pa po. Lahat kami ay hindi pa makakapagpalit ng anyo.
Baka pwedeng sa dapit hapon o sa gabi na. Hindi, kailangan ngayon na. Gagawa namin ng paraan yung liwanag ng araw para makapagpalit pa rin kayo ng anyo. Papadilimin namin ang buong kabundukan. Okay, sige po. Paghahandain ko na lahat ng tauhan. Wika pa ni Orlando, isa sa 3 namumuno sa grupo ng mga aswang. Saktong 12:00 ng katanghalian, handa na ang mga aswang na tauhan. Nakasuot na rin ang kasuotang panlaban ang 3 dalagang babaylan. Nagsalita si Amara. Ang inang babaylang si Maris ang pakay natin na mahuli at maiuwi sa araw na ito. Ang ibang makikita nyo na kasama niya, patayin nyo na at ilaman tiyan. Regalo na namin sa inyo yun. Maliwanag ba? Opo, inang babaylan, sagot ng mga aswang. Magkakasabay nang kumumpas ng pabilog ang 3 babaylan upang gumawa ng portal patungo sa kinaroroonan nila Maris. Ilang saglit pa ay may nabuo na ang portal at nag-uunahan na roon na nagsipasok ang mga aswang. Kasabay noon ay ang pagkumpas naman nilang muli paitaas para padilimin ang kalangitan. Samantala, sa bahagi naman nila Maris at Oliver, matapos nilang makakain ng almusal, ay muling nahiga si Maris sa pwesto niya para magpahinga at makabawi ng lakas. Si Oliver naman ay naglibot-libot sa paligid. Hindi rin kalayuan sa pinagpwestuhan nila para maghanap ng kabuti at mga ligaw na gulay na maaari niyang isama sa kanilang kakainin. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagkabalisa na para bang may panganib na paparating. Inilingan niya ang tingin sa paligid. Maayos naman ang lahat. Base sa kanyang nararamdaman sa mismong lugar, ay wala pa roon ang panganib, pero tila paparating na ito. Hindi niya lang alam kung saan banda nagmumula. Kaya dahan-dahan siyang naglakad papabalik sa pwesto nila upang gisingin na sana si Maris. Bago makarating roon ay nakita niyang nakatayo ang lambanang si Fiorellina sa ibabaw noong malaking ugat sa may tabi ni Maris. Sabi ni Oliver, "Babaeng maliit, nararamdaman mo rin ba yung nararamdaman ko?" "Oo, Kuyang Pogi. Marami silang paparating." Ano pang hinihintay mo? Gisingin mo na si Maris." Agad nang lumapit si Fiorellina sa may bahaging mukha ni Maris at doon nangalabit. Inang babaylan, gising po, may panganib na paparating." Agad namang nagising si Maris. "Ha? Anong sabi mo?" "May mga kalaban po na paparating." Agad tumayo si Maris at kinuha ang kanyang 2 punyal at isiniksik sa magkabilang gilid, saka dinampot na rin ang itak. "Oliver, nasaan?" tanong ni Maris. "Ayun sa unahan, may bumubukas na portal." Wika ni Oliver sabay turo. Napansin na rin nila ang pagdilim ng kapaligiran. Tila biglang naging 4:00 ng hapon ang dilim ng paligid. Iyong nag-aagaw na ang liwanag at dilim. "Hindi ito maganda. May nagkokontrol ng panahon at liwanag ng paligid." Wika ni Maris. Maya-maya pa ay naririnig na nila ang tunog ng mga kalalakihang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Tumayo si Maris sa isang katamtamang laki ng bato para mas makita niya ang mga nasa unahan. "Hanggang dyan na lang kayo kung ayaw niyong mapilitan akong gumawa ng hakbang para pigilan kayo sa paglapit." Nang may magsalitang boses ng babae. "Hello, inang babaylang Maris. Mabuti naman at ayos ka na ngayon. Huling kita natin ay gumagapang ka na sa lupa, di ba? Pero magaling ka pa rin dahil nagawa mo kaming takasan noong pagkakataong iyon. Pero sinisiguro namin sa iyo na hindi ka na makakatakas ngayon." "Uy, sino yung kasama mo? Bago mong jowa? Alalay at utusan? Ito na ba ang ipinalit mo kay Magnus magmula noong magpakasal siya sa Alteyang iyon?" Mahabang litaniya pa ni Amara. Sabi naman ni Maris, "Amara, itigil niyo na ito.
Walang magandang patutunguhan ang pagsunod nyo kay Isabel. Ginagamit na lang kayo dahil sa inyong mga kapangyarihan. Oo nga, at dinagdagan niya kayo ng kapangyarihan, pero masyadong mababa ang ibinigay niya sa inyo kumpara sa meron na kayo dati pa. Tapos ano inang babaylan? Babalik tayong lahat sa ibisan at magsasama-sama na parang walang nangyari? Na parang hindi kami pumatay ng mga kapatid naming babaylan? Dahil sa ang inang babaylan namin ay kung saan-saang lupalo para lumandi at sundan ang true love niya? Hindi ganun, Amara, Amor at Alyssa. Malaya na kayo ngayon sa pagiging bagong henerasyon ng babaylan, ng bagong ibisan. Pwede kayong mamuhay sa paraang gusto nyo. Pwede sa kagubatan o mamuhay kayo ng normal, gaya ng pangkaraniwang tao sa bayan o sa ibang lugar na walang nakakakilala sa inyo. Hindi naman kailangan na sumama kayo uli sa akin. Ang nais ko lang ay mamuhay kayo ng malaya. Hindi yung gumagawa kayo ng masama dahil may sinusunod lang kayong utos. Oo, mali ang ginawa niyo sa pagpatay sa 3 niyong kapatid. Pero bahala na si Bathala magparusa sa inyo roon. Ang mahalaga, habang may oras pa, ay magbalik loob na kayo sa kabutihan at humingi ng tawad. Sumagot naman si Alyssa. Nagpapatawa ka ba talaga, Maris? Yan ba ang natutunan mo sa ilang taon ng pagiging babaylan? Ang bumitaw ng perfect speech? Hindi ba? Dapat ang pagpapalakas ng kapangyarihan ang inaaral mo? Tignan mo tuloy ngayon. Kahit 3 lang kami ay hindi mo na kami kayang talunin. Anyway, since isa lang naman pala yung kasama mo at mukhang yummy, kaya paglalaroan na lang muna natin siya. Tsaka mahaba pa ang oras bago gumabi. May oras din kami para pahirapan ka buong maghapon bago ka namin iuwi sa Lunarka. Wika ni Alyssa, tapos magkakasabay nang nag-angat ng kamay ang 3, paturo kina Maris at Oliver. Saka naman bumitaw ng tigalpo. Sa lakas ng tigalpong iyon ay tumalsik si Maris patungo sa talahiban at natumba. Maging si Oliver ay ganun rin. Sabi naman ni Oliver, Maris, mga dati mong tropa ang mga ito? Oo, parang ganun na nga. Mga anak-anakan ko sila. Pero pinatay nila ang 3 pa sa kanila para magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan. Tapos ngayon, naging tagapaglingkod na sila ng pinakamatinding kalaban ng kabutihan, ang Death Council. Nasa ilalim sila ngayon ng pamumuno ni Isabel, asawa ni Apong Abraham. So, hindi na inang babaylan ang turing nila sa'yo, kundi kalaban na? Oo, parang gano'n na nga. Eh di kailangan na natin lumaban. Oo, parang gano'n na rin. Pero mag-iingat ka, Oliver. Mga babaylan din sila, kaya malalakas. Oo, narinig ko na yan kanina. Pagkatayo ni Oliver, ay saka palang sumenya sina Amara ng sugod sa mga tauhang aswang. Nasaan yung tao pa ang mga iyon dahil iniisip nila na hindi pa nila kailangan magpalit ng anyo bilang mga aswang dahil dadalawa lang naman ang makakalaban. Si Maris ay siguradong aasikasuhin ng 3 dalagang babaylan. Tapos ang lalaki naman na kasama nito ay mahigit 50 aswang naman sila na tutugis roon. Kaya walang dahilan para maglabas na agad ng mga pangil at magpalit ng anyo. Tanging mga matatalas na kukulang ang kanilang inilabas bilang kanilang sandata. Agad namang kumasa ng palaso niya si Oliver. Isang hila lang, 4 na palaso agad ang karga. Kaya unang bitaw pa lang noon ay 4 na kaagad ang nasa pool. 3 ang napuruhan dahil sa lalamunan, sa puso at sa mata tinamaan. Iyong isa naman ay sa mukha rin tinamaan pero sa bandang gilid. Kaya galit na galit iyon na ipinagpatuloy ang atake. Inakala ng lalaking iyon na papanain uli siya ni Oliver. Kaya mas binilisan niya ang paglapit. Pero isang malakas na sipa sa mukha ang sumampal sa kanya. At noong bumagsak siya sa lupa, ay sinaksak na rin siya agad ni Oliver ng jungle knife sa kaliwang bahagi ng dibdib. Noong may isang grupo naman ng mga aswang ang papasugod kay Oliver, ay agad iyong kinumpasan ng tigalpo ni Maris. Pero bago niya pa iyon mabitawan,
ay dalawang magkasabay na tigalpo naman ang tumama sa kanya na nagmula kina Eliza at Amor na nagpatalsik sa kanya sa malayo. Tumakbo papalayo si Oliver habang dala-dalawa ang bitaw ng palaso. Iyon ang kanyang paraan para hindi magkasabay-sabay ang dating sa kanya ng mahigit 10 mga aswang. Si Maris naman habang nakahiga ay kumukumpas sa mga maliliit na bato at ipinupukul patungo sa ilang mga aswang na papasugod sa kanya. Samantala, sa bahagi naman nila Magnus, sumapit ang kinahapunan. Nagpasya na ang grupo na magpahinga. Kung noong dati ay nakamasidlang ang mga dalaga habang si Rika at Efraim ang naghahanda ng pagkain. Sa pagkakataong iyon ay sila na ang nagsimulang magpaningas ng apoy, nagsaing at naghanda ng makakain. Sabi ni Tomby, "Mags, mukhang seryoso talaga sila na maging tagapaglingkod ng inang kalikasan na iyon. Kita mo, parang ibang tao na sila, nawala na ang kaartihan." "Oo nga tol, kailangan nila iyang matutunan. Dahil kapag naroon na sa ibisan ay sariling sikap na talaga sila roon para makakain. Wala nang katulong at hindi na magagamit ang pera o koneksyon. Kailangan nilang matutong makisama sa mga tao sa kabundukan." "Oo nga eh. Ewan ko lang kung gaano katagal bago sila makapag-adapt sa ganoong buhay. Hindi ko nga ma-imagine na natiis ni Maris ang ganoong buhay. Tayo naman kasi kapag naglalakbay tayo sa kabundukan, may mga baon naman tayong dilata at bigas na masasaing. Hindi rin naman ganoon katagal na namamalagi sa kagubatan. Pero iyang sa kanila, permanente na talaga yan. Nako, malaking adjustment talaga yan. Ayoko talaga maging katulad nila Mags na babaylan tapos titira sa kabundukan. Kahit naman hindi mayaman ang pamumuhay natin sa bayan, kahit papano ay magaan pa rin naman." "Tama ka talaga tol. Ikaw Efraim, handa ka nang tumira sa ibisan kasama si Rika?" "Oo Kuya Tomby, sa kagubatan naman ako lumaki. Kaya alam ko kung paano mamuhay rito. Magtanim, maghanap ng makakain, at kung paano maghanap ng ligtas na mapagpapahingahan. Hindi ko naman iniisip na makakasama ko si Rika ng matagal dyan. Pero naghahanap ako ng purpose sa buhay ko. Para kasing hindi ko na mahanap kung ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa sarili kong buhay. Kaya naisip kong sumama sa ganitong misyon. Baka sakaling makita ko kung anong layunin ng aking buhay." "Oo, tama yan Efraim. Pero habang ginagawa mo yan, huwag mong papabayaan si Rika ha. Dahil pare-pareho silang wala masyadong alam sa pakikipaglaban. Kaya malamang sa'yo sila aasa ng proteksyon. Yun pa nga Kuya Magnus ang ikinakatakot ko bigla eh. Noong umakyat tayo rito, ay sigurado akong kahit papaano ay kakayanin kong protektahan si Rika. Kasi bali kaming dalawa lang naman. Pero ngayon na 4 na sila, doon ako hindi masyadong sigurado." "Ano ka ba? Minsan, may mga sagot sa tanong na hindi talaga basta-basta lumilitaw ang kasagutan. Yang mga tanong na kaya o hindi ay malalaman mo ang kasagutan kapag humarap ka na sa totoong pagsubok. Maaring maging palpak ang ibang mga desisyon mo, pero ang mahalaga ay matuto ka sa pagkakamali." Mahabang paliwanag pa ni Magnus. Si Efraim naman ay tatango-tango lang habang nakatulala at iniisip ng mabuti ang mga payo sa kanya ni Magnus. Makalipas ang mahigit 1 oras ay inaya na sila ng mga dalaga para kumain. At habang kumakain ay tila napakaseryoso ng lahat. Kaya naisipan ni Magnus na magsalita. "Teka, ano ito? Huling kain na ba natin ito at bibitayin na tayo mamaya? Pwede namang magkwentuhan na. Napakaseryoso nyo eh." Sabi naman ni Keisha. "Pasensya na po Kuya Magnus. Sa totoo lang, kahit naman decided na kami na panindigan ang tawag ni Inang Kalikasan, malaki pa rin ang parte sa puso namin na natatakot at nag-aalala sa kakahantungan namin." Sabi naman ni Magnus. "Hindi nyo naman kailangan mag-overthink. Unang-una, kasama nyo si Rika.
Alam ni Rika ang background ng dating inang babaylan, kaya marami rin siyang maituturo sa inyo na kaalaman. Lumaki rin yan si Rika dito sa kagubatan. Pagdating naman sa seguridad ay nariyan si Efraim. Hindi niya kayo papabayaan. Ang pinakahuling dahilan para huwag kayong kabahan dahil buhay pa talaga ang inang babaylan. At kung sakaling maihatid natin siya sa Ibiza ng ligtas at hindi siya mamamatay, siya mismo ang makakasama niyo ng matagal bago niya ipagkatiwala kay Rika ang pagiging kapalit na inang babaylan. Kaya huwag kayong matakot. Sabi naman ng dalagang si May, ikaw Kuya Magnus, hindi mo ba kami sasamahan sa Ibisan? Nako, hindi. Ihahatid ko lang kayo roon. Maggulo sa bayan ngayon. May mga pag-atake rin doon ng mga aswang at mga supernaturals na kailangan kong lutasin. Kaya hindi ako pwede magtagal sa kagubatan. Pero huwag kayong mag-alala. Every now and then ay dadalawin ko kayo sa Ibisan. Dahil gusto ko rin siyempre kumustahin sina Efraim at Rika na itinuturing ko na rin na parang mga anak-anakan ko. Kaya chill lang kayo ha. Enjoy nyo lang ang paglalakbay nang may pag-iingat pa rin. Okay? Okay po. Pagsang-ayon naman ang apat na dalaga. Matapos makakain ay sinabi ni Magnus, magsitulog na tayo ngayon ng maaga ha. Aagahan natin ang alis bukas para mas malayo ang marating natin. Tutal, wala naman kaming nararamdamang kakaiba ngayon sa bahaging dinadaanan natin. Kami na ni Tomby ang magbabantay. Kaya mauna na kayo matulog lahat. Okay Kuya Magnus. Sagot muli ng lahat. Magkakatabi lang sa pagtulog ang lahat. Nasa kaliwa ni Efraim si Rika. Sa kanan naman ay magkakasunod na roon sina Kisha, May, Alma at Ali. Sabi naman ni Tommy ng pabulong, Mags, tingnan mo si Efraim mo. Naalala ko noong panahong kasama natin si Maris at Althea sa paglalakbay. Palaging kaliwat kanan rin ang nakayakap sa'yo. Parang ganyan no? Oo nga eh. Pero hindi naman magiging permanente ang lahat. Marami silang pagdadaanan ng mga pagsubok. At darating ang araw na magiging parang magkakapatid na lang ang turing nila sa isa't isa. Sa bagay, tama ka rin. Sagot naman ni Tomby at nanahimik na. Kinabukasan, maagang nagising ang lahat. Hindi pa nga nakasikat ang araw ay nagsisimula na silang maglakad ng mabilis. Pero kahit papaano ay nakapagkape naman sila bago umalis. Kaya may lakas na rin at gising na ang diwa. Idagdag pa na kumpleto rin sila sa tulog. Hindi na kasi ginising nila Magnus, sina Rika at Efraim para pagbantayin noong madaling araw. Natulog na lang din sila agad. Habang naglalakad ay sinabi ni Magnus, kakaiba ang ihip ng hangin ah. Samantalang maganda naman ang sikat ng araw. Sabi naman ni Rika, Kuya Magnus, may mangyayaring hindi maganda. May nagpapakalat ng enerhiyang itim sa paligid. Ah, ganun ba? E di sige pala, bilisan na natin. Baka sakaling maabutan pa natin si Maris. Wika pa ni Magnus at mas binilisan pa ang paglalakad. Sumapit ang tanghali. Biglang dumilim ang kapaligiran. Sabi ni Tomby, Teka tol, mag-aalas 12 pa lang ha. Bakit biglang dumilim? Sabi naman ni Rika, gawa po yan ng isang babaylan. Nararamdaman kong naroon banda ang enerhiya. Wika nito, kaya naman mas binilisan nila ang paglalakad kahit pa medyo masukal ang bahaging iyon. Pagkalabas nila sa kasukalan ay nagulat sila noong humantong sila sa hindi masyadong masukal na bahagi. Nakita nilang naglalaban sina Maris at ang mga aswang. Tol, si Maris yun na! Wika pa ni Tomby. Sabi naman ni Efraim, sino yung kasama niyang lalaki na magaling pumana? Sabi naman ni Magnus, Efraim at Rika, depensahan niyo ang apat. Huwag kayo sumunod roon na. Tara Tomby, tulungan natin sila. Wika ni Magnus. Napalingon naman ang mga dalagang babaylan sa kanila. Akalain mo, hindi lang ang inang babaylan ang mahuhuli natin ngayon. Narito rin pala ang tagabantay. Mga aswang,
isama niyong dakpin ang lalaking iyon. Siya si Magnus, ang tagabantay. Iyang kasama niya naman, karnihin niyo na rin. Hindi namin yan kailangan. Wika pa ni Amara. Agad namang may 4 na aswang ang sumugod kina Magnus. Sabi naman ni Tombi, kung makapagsalita na karnihin ako, anong tingin nila sa atin? Walang bangis at mahuhuli ng ganun-ganun lang. Nagulat sila dahil bago pa makarating sa kanila ang 4 na mga aswang, ay agad nagpalit ng anyo. Naging mabalahibo ang buong katawan at nagkaroon ng mukhang hindi nalalayo sa lobo. Ang iba naman na naroon ay nagkaroon ng pakpak dahil magkakaibang lahi naman ang mga aswang nakasama noong mga dalagang babaylan. Tumalon agad ang isa papunta kay Tombi sabay buka ng pakpak. Pero bago pa yun makarating kay Tombi, ay isang palaso ang tumama sa dibdib noon. Umusok ang laman na pinagtarakan ng palaso at unti-unti pang bumabaon sa puso. Kaya natigilan ang aswang at bumulusok pa ibaba. Noong mapalingon si Tombi sa likuran ay nakita niyang si Rika pala ang tumira noon. Si Ephraim naman ay may hawak na 2 itak at handa na ring lumaban kung may makakalampas na aswang sa depensa nila Magnus at makarating sa bahagi nila. Pagkalapit naman ng isang aswang na mukhang lobo, ay akma iyong kakagat sa gilid ng leeg ni Magnus. Pero isang malakas na suntok ng kaliwang kamay ang ibinigay ni Magnus sa panganoon, habang suot niya at naka-activate ang magnetic gloves. Nanlaki ang mga mata noong aswang sa gulat sa lakas ng suntok na tumama sa kanyang panga. Basag ang panga ng aswang at nabasag ang kalahati ng mukha. Muli yung bumangon at sumalakay, pero mabilis nang naitagpas ni Magnus ang matalas na itak sa leeg noon. Kaya humiwalay na lang bigla ang leeg noon sa katawan. Nagulat sa nakita ang iba pang mga aswang. Buong akala nila ay matatalo na iyon basta-basta ng 4 nilang kasamahan. Pero agad lang nanapas lang ang 4. Kaya isang grupo na uli ang sumalakay na hindi bababa sa 10. Kahit sa malayuan ay isa-isang bumanat ng pagbaril si Ephraim gamit ang isang mahabang baril na may kargang balang na isawsaw sa blue sodium solution. Kaya bumabaon iyon ng malalim sa noo ng mga aswang at hindi na nakakabangon pang muli. Sa bahagi naman nila Maris ay dinidepensahan niya ang tigalpo na ibinabato ng mga dalagang babaylan papunta kay Oliver. Pero masyado nang mataas ang antas ng kapangyarihan ng 3 iyon. Kaya kahit nagagawa niyang gumawa ng pananggap, ay napapaluhod naman siya sa bigat noon. Si Oliver naman ay patuloy na pinapana ang mga aswang na lumalapit. Ang mga nakakalapit naman ng tuluyan ay binabanatan niya ng mano-manong laban. Palipat-lipat lang din siya sa kaliwa at kanang bahagi ni Maris para depensahan ito laban sa mga lumalapit na aswang. Hanggang sa maghawak-hawak ng kamay ang 3 dalagang babaylan at bumato ng mataas na antas ng tigalpo. Napuruhan si Maris at tumalsi. Napasigaw si Oliver. Maris! Wika noon sabay takbo papalapit sa dalaga. Pero bago pa siya tuluyang makalapit, ay tinira naman siya ni Amara ng isang tigalpo. Kaya tumalsik rin siya at tumama ang ulo sa bato, kaya nawalan ito ng malay. Sabi naman ni Magnus, Naku, naloko na! Pareho nang napuruhan si Maris at ang kasama niya. Agad binuksan ni Magnus ang kanyang sling bag at kumuha ng 4 na granada. Ibinato niya ang isa doon malapit sa 3 dalagang babaylan. Ang isa naman malapit kina Maris para mapigilan ang pagdagsa ng mga aswang sa bahaging iyon. Tapos 2 naman ang inihagis niya, sa unahan niya lang kaunti. Kaya marami sa mga aswang ang naputulan ng braso at hita. Noong humupa ang usok ay nakita ni Magnus na nasa loob lang ng isang bilog na shield ang 3 dalagang babaylan.
kaya walang kahit kaunting galos ang mga iyon mula sa inihagis niyang granada. Suminya si Magnus kina Efraim at Rica na umatras na at magtago. Silang dalawa na ni Tombi ang muling humarang para hindi makalapit ang ibang mga aswang. Pero isang kumpas ng kamay ang ibinigay sa kanila ni Eliza at bumitaw ng tigalpo na nagpatalsik sa kanilang dalawa. Parehong tumalsik sina Magnus at Tombi. Noong bumagsak sa lupa ay nawala ng malay si Tombi. Si Magnus naman ay may malay pa, pero sobrang bigat ng pakiramdam niya. Napapaubo na siya ng dugo at naninikip ang dibdib. Umurong siya kaunti sa may bato at doon sumandal. Hawak niya ang 45 caliber na baril na may lamang bala na nakasawsaw sa blue sodium solution at nakaabang na rin siya para bumaril sa mga aswang na lalapit. May lumalapit pa rin sa kanya pa isa-isa na kanya namang pinagbabaril hanggang sa makita niyang tila nagliwanag bigla ang buong katawan ni Oliver at lumutang iyon sa ere. Titig na titig roon si Magnus. Noong may 4 na aswang ang nasaan yung taong lobo, ang sabay-sabay na dumaluhong at tumalon ng mataas para dambahin si Magnus, ay itinutok lang ni Oliver ang kamay roon sa direksyon ni Magnus. Sabay nagpakawala ng liwanag mula sa kamay at bigla na lang naging abo ang 4 na aswang. Gulat na gulat si Magnus. Noon lang siya nakakita ng ganoon kalakas na kapangyarihan. Kahit noong gumagamit pa siya ng kapangyarihan ng apoy, ay hindi naman ganoon na nasa ere pa ay nagiging abo na. At pagkalapag sa lupa ay halos alikabok na lang talaga. Naghawak-hawak muli ng kamay ang 3 dalagang babaylan at nagsimulang bumato ng tigalpo sa 2 antas na meron sila. Pero sa bersyon ng kaliwa, dahil ang mismong power source noon ay mula sa kapangyarihan ni Isabel na galing sa Astra. Pero kahit sunod-sunod na ang bato nila ng tigalpo, ay patuloy pa rin sa paglapit si Oliver na tila ibang elemento na ito. Hindi na ito naglalakad dahil nakalutang na lang sa ere habang lumalapit at nagliliwanag ng puti ang mga mata. Noong makalapit sa 3, ay walang hirap noon na binasag ang bilog na barrier. Sabay sinakal sa magkabilang kamay sina Eliza at Amor habang iniaangat sa ere. Sabay na malakas na nabali ang liig ng dalawa dahil sa sobrang lakas ng pagkakapiga. Napasigaw sa takot si Amara at tumakbo papalayo. Pero nakakatatlong hakbang pa lang ang kanyang nagagawa, ay isang kumpas lang ang ibinigay sa kanya ni Oliver at naging abo na rin siya. Noong mga pagkakataong iyon ay may malay na si Maris at nakatingin lang siya sa ginagawa ni Oliver. Nilingon ni Oliver ang mga aswang na nakatingin sa kanya. Napangiti ito at sa isang kisap mata ay nasa harapan na siya ng mga ito at pinagtatagpas ng kamay ang leeg at isa-isang napuputulan ng ulo. Tila isa ng masakir sa mga aswang ang nagaganap. Kahit pa ang mga tumatakbong aswang ay mabilis lang na naaabutan at napuputulan ng ulo habang nasa ere. Tumayo si Maris at lumapit kay Magnus dahil nakita niyang umuubo ito ng dugo. Lumapit naman sa kanila si Oliver na nagliliwanag pa rin ang mga mata. Sabi ni Maris, "Oliver, ikaw pa ba yan?" Sumagot naman iyon, "Inang babaylan, hindi ako si Oliver. Ako si Metatron, isang anghel. Ako ang gabay ng lahi ng mga tagapagbantay na nagmula sa lipi ng mga anghel. Narito si Oliver para protektahan ka sa lahat ng oras." Metatron, pare mo bang pagalingin si Magnus at si Tombi? Mga kaibigan ko sila. Si Magnus rin ay isang tagapagbantay, pero wala sa kanya ngayon ang elemento. Kaya normal siyang tao ngayon. Alam ko yun, inang babaylan. Kaya nga namin ipinadala si Oliver para siya muna ang puprotekta sa'yo.
habang wala pang kapangyarihan si Magnus. Lumapit si Metatron kay Magnus at inilapat ang dalawang daliri sa ulo nito. Mabilis na wala ang mga sugat at gasgas ni Magnus. Nakapagsalita na rin iyon ng maayos. Inilapat rin noon ang kamay kay Tombi at pupungas-pungas naman si Tombi na nagising. Metatron, totoo ba na mamamatay si Maris? Kaya magkakaroon ng bagong inang babaylan? Tanong ni Magnus. Nagulat si Maris sa narinig at napatingin kay Magnus. Oo, nakatakdang mamatay si Maris at ngayon iyon dapat sa araw na ito. Pero dahil kay Oliver ay magbabago ang kanyang kapalaran. Muling magpapatuloy ang kanyang buhay pero hindi na bilang isang inang babaylan. Matutuloy pa rin ang nakasulat sa propesiya. Isang bagong inang babaylan ang hihirangin sa panahong ito. At naniniwala akong kasama mo rin ang babaeng tinutukoy ko. Sabi naman ni Maris. Ano nang mangyayari sa akin kapag hindi na ako inang babaylan? Babaylan ka pa rin, Maris. Pero magkakaroon ka ng ibang tungkulin sa buhay. Malalaman mo iyon sa hindi ka layo ang hinaharap. Mag-iingat kayo palagi. Marami pa ang panghanib na paparating sa inyo. May darating din sa inyo na matinding pagsubok kaya magpakatatag kayo. Kailangan ko nang umalis. Magigising na si Oliver. Bahala na kayo magkwento sa kanya ng mga iniwan kong mensahe. Wika pa ni Metatron tapos umupo sa isang bato at pumikit. Noong pagkamulat ay si Oliver na at hindi na rin nagliliwanag ang mga mata. Maris, ayos ka lang? Anong nangyari? Tsaka, sino siya? Tanong noon dahil nakita niyang nakadikit roon si Maris. Oliver, siya si Magnus, ang tagapagbantay ng mga elemento ng kalikasan. Magnus, siya si Oliver, isa ring tagapagbantay. Pero mula naman siya sa lipi ng mga pinagkakatiwalaan ng mga anghel. Ha? May ganun pala? Oo marami pa akong kailangan ikwento sa inyo. Pero bago yan, ay gusto ko munang itanong, bakit kasama mo si Rika? At bakit ang dami niyo yatang kasamang babae? Mahabang kwento, Maris. Pero baka pwedeng humanap muna tayo ng maayos na pwesto na mapagpapahingahan natin at magkwentuhan tayo habang kumakain. Lampas na ng katanghalian at hindi pa kami kumakain ng almusal. Sabi naman ni Oliver. Oo sige Magnus, tara doon Naroon ang tent namin. Marami rin kami pagkain roon. Kaya doon na tayo magsama-samang magpahinga at magkwentuhan. Tumango naman si Magnus at sumunod na kay Oliver noong magsimula na yung maglakad. Lumapit naman agad si Rika kay Maris at yumakap. Ate Maris, kumusta po? Ayos lang Rika. Tara, doon na tayo magkwentuhan. Mukhang marami ka rin kailangan ikwento sa akin Wika ni Maris at inakbayan na si Rika papunta sa kanilang ginawang tent ni Oliver. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 184. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.